Sumama sa amin sa Gawa at Ginhawa, Negosyong Panlipunan, ang inyong bagong paboritong programa mula sa Cooperative and Social Enterprise Authority, BARMM. Dito, bubuksan natin ang pintuan sa mga social enterprises, mga makabagong negosyo na ang pangunahing layunin ay lutasin ang mga problema sa lipunan, kalikasan at kultura. Napapakinggan tuwing Martes, alas 12 hanggang alauna ng hapon, dito lamang sa DXMS Radyo Bida, 882 sa inyong mga radyo at sabay napapanood sa FB Live ng DXMS Radyo Bida, Cotabato City. Tunay na kwento ng pagbabago, makabuluhang diskusyon at mga ideyang magbibigay inspirasyon sa iyo. Gawa at Ginhawa, Negosyong Panlipunan, hatid sa inyo ng Cooperative and Social Enterprise Authority, BARMM. Sama-sama nating itayo ang mas magandang kinabukasan. Isang masayang tanghali sa inyong lahat. Assalamualaikum sa lahat ng mga nanonood, nakikinig at nakahilatsa ngayon dahil it's already 12 noon. Ay, iba dyan, I'm sure nananghalian na, yung iba naman ay nakapagpananghalian na, just like me, kasi alam ko may programa na naman tayo ngayong tanghaling ito. Isang mapagpalang afternoon sa lahat, sa mga taga-Cotabato at BARM. Syempre, dahil ito pumuli ang inyong programa para sa mga makabuluhang talakayan. So, ngayong tanghali, pag-uusapan natin ang isang mahalagang bagong development sa ating rehiyon. Alright? Ito yung formal na pagkakatatag ng Cooperatives and Social Enterprise Authority. Kasi last Tuesday, we already had our pilot episode. And anong ibig sabihin nito para sa ating mga aspiring entrepreneur, sa ating mga komunidad at sa ekonomiya ng BARMM. So, ako po si Nikki the Monster, ang inyong makakasama. Kasama ko po dito ang team si Seya. Okay. Magandang tanghali. Sila din yung mga last time na nakasama ko, si Sir Lininding Pangandaman, ang Chief of Social Enterprise Division. Magandang tanghali. Go, sir. Magandang tanghali po, Ma'am Nikki. Kumusta naman po, sir? Alhamdulillah. Maganda po at saka masaya. Nakapananghalian na ho ba kayo or ano? Yes po. Yes. Oo, siya po yung guest natin last time. And of course, ang Community Development Officer 3 ng CISEA, none other than Ma'am Soraini Dumama Abi. Magandang tanghali, ma'am. Yeah, magandang tanghali, Ma'am Nikki. Assalamualaikum, everyone. Kumusta ang life, ma'am? Eto, sanay na kasi masaya kaming pinaparating sa BARM kung ano talaga ang social enterprise. Kasi nakakatulong po to sa ating komunidad. Okay. Actually, magandang to maraming nag-inquire after the show natin last time, And of course, for the first time, makakasama natin si Ma'am Rashia Makog Emblawa, ang Community Development Officer 2 ng CISEA. Good hi noon. Ayan, go ahead. Hello po sa lahat ng nakikinig and nanonood po sa amin ngayon. Please stay with us po until the show ends. And sana po may matutunan tayong lahat para sa episode ng Gawa at Ginhawa, Negosyong Panlipunan na binibigay ng Social Enterprise Division from Cooperatives and Social Enterprise Authority of the BARMM. Yes. So, magandang tanghali po sa lahat ng nanonood. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nakapagpananghalian ka na po ba, Ma'am Rashia? Mukhang oo, kasi ang niya, alive na alive siya. On diet ako, Ma'am Nick. On diet po. Okay, itong ating palatuntunan, itong frequency ng DXMS Radyo Bida ay umaabot po to sa Zamboanga, sa lahat ng mga BARM areas. Okay, ang layo itong narating ito. And of course, we are live sa aming mga social media pages. That's DXMS Radyo Bida 882. And of course, sa DXOL Happy FM Cotabato. And of course, my official fan page, that's Babu Nikki. At sa inyo. And yes, naka-Facebook live din po kami sa aming Facebook page, which is ang Social Enterprise BARM. Yes. Naka-cross-post po kami sa mga nabanggit naming pages. So, kayo pong nakikinig at nanonood sa oras na ito, marapat lang na i-share po ninyo sa inyong mga wall itong programang ito dahil hindi lang po, talakayan ang magaganap ngayon, kundi mamimigay din po kami ng papremyo sa mga talagang nakatutok sa amin simula sa ngayon hanggang mamaya. So, ngayon, nakaspread po yung mga questions. So, ngayon pa lang, unang question lang muna, bago tayo magsimula sa ating talakayan, Ma'am Soraini, Sir Lininding, and Ma'am Rashia.
So ito yung question last time na mukhang hindi nasagot pero ngayon pala nababanggit na namin. So ano ba talaga ang acronym ng CSEA? Parang pag hindi niyo pa ako nakuha yan, ewan ko na lang. So lalo po kayo ng GCash dyan, hindi to joke ha. So pakilagay dyan yung inyong name, yung sagot, pati na rin ho yung inyong number. And then, kung sino unang makakasagot, yun ang makaka-receive ng GCash galing po sa CSEA. So, anong ibig sabihin ng CSEA? CSEA. Yan, nakakababanggit lang ng tatlong panauhin ko sa umagang ito. Okay, Yes. so good morning. Last time we had this pilot episode, we talk about ano nga yun. Syempre, of course, yung introduction ng mga kasamahan natin, of course, yung layunin, the vision, mission of CSEA. Yes, ma'am. So, today, it's August 12, 2025. It's already 12:07. Ano pag-uusapan natin, Ma'am Rochelle? But you sent me yung Tatak Social Enterprise Yes, sa Ma'am BARM. Nick. Okay. Kikilalanin natin ngayon kung ano ba yung branding Okay. ng social enterprise sa BARMM. Okay. Just like parang DXOL, ang brand namin is Happy Yes, FM. opo. So, ang social enterprise, may sarili ding Yes. tatak. Na pag narinig natin yung branding na yun, Oo. may isip natin na Tatak Social Enterprise tayo. Yes, kumbaga, ito yung difference ng social enterprise office nito compared to other Yes, ministries and yes. offices in the So, BARM. go ahead, ma'am. Can you please tell us about this Tatak Social Enterprise? Ano ba ang kanilang inyong branding? Like, Siguro, Ma'am Nix, ang magtatakil po ng topic na yan is ang ating guest. si Sir Linin. Yes. Yes, Si Sir sila po ang magpapakilala Okay. ng branding ng social enterprise sa Si BARM. Sir Lininding Pangandaman, because I believe ito yung talagang isa sa mga brainchild Yes, ng ng CSEA, right? Oo, isa sa mga nagbigay talaga ng mga dapat gawin sa nakapaloob dito sa ating office. Go ahead, sir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Good afternoon sa magandang at energetic na Kevs, okay. Sir, energetic na napaka-formal naman. Okay, sige. Go ahead, sir. DJ namin at saka si Madam Samsia Ibrahim, ang Executive Director namin sa CSEA BARM po. Opo. Ang tatak isip po is nagmula ito sa national roadmap po ng Bayan Innovation Group. It was introduced to the Autonomous Region in Bangsamoro po. At ang lead agency po dito ay ang Cooperative and Social Enterprise Authority. Okay. Na kung saan tinawag natin yung bagong slogan natin o Tatak Easy for BARM Peace and Prosperity po, na ang layunin po ng Tatak Easy po ay magkaroon ng platform at saka inisyatibo na lahat ng mga social enterprise ay may promote natin sa Bangsamoro at saka sa national po. Ito po yung tinatawag nila na branding of social enterprise or social marketing, na kung saan invite natin, ipopromote natin ang social enterprise sa mga negosyante or mga businesses in the BARM po. Sana po i-adapt nila yung social enterprise model as business in their operation po. Yun po yung namin, ng social enterprise po. Branding on social enterprise po. Opo. So ang pinakatatak ng social enterprise sa BARM itong para sa kapayapaan at kasaganahan ba? Correct me if I'm Yes wrong. po, ma'am. Yan po. Okay. Yan po ay nakapaloob po sa isang memorandum of understanding signed with our office, ang CSEA BARM at sa ang Bayan Innovation Group ng Manila po. Sila po yung National Secretariat ng Social Enterprise National Development Roadmap po. Sila po. Kailan nangyari itong signing na to? Ang signing po ay nangyari noong November 2023. Opo. Then they will give us 5 years at biyan po na tutulungan kami, ang BARM po, tutulungan nila yung mga social enterprise, pati yung office namin when it comes to research, onboarding of social enterprise, technical assistance, and other services na kailangan ng mga social enterprise natin sa Bangsamoro po. All right. Thank you very much, Sir Lininding. Now let's have Ma'am Soraini, So
ipinapakita ng salitang tatak. Okay? It's a brand or identity or marka ang pagkakailangan ng itong social enterprise na to. Ano ba talaga pinakakahulugan nito? Okay? Okay. Assalamualaikum. Ginawa po namin itong Tatak SE. Okay. Ito po pag tinagalog mo. Actually, ang nilalagay namin Tatak SE sa BARM. Okay. Peace and Prosperity. For Peace and Prosperity. So, ibig sabihin po ito, ang temang ito ay isang panawagan o pagkilala na may mahalagang papel ang social enterprise sa pagsulong ng kapayapaan at kasaganahan sa Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao. Ibig sabihin po, Ma'am Nix, nito, kaya po si social enterprise, dinidefine po natin yan siya na isang negosyo na hindi lang para sa kita, kundi para sa komunidad na tulong. Now, kung natutulungan natin ang komunidad na susolusyonan natin ang problema sa komunidad, of course, there is a peace and prosperity in a community. Diba? So, hindi na tayo magpo-problema na bibigyan na ng trabaho yung mga tao sa komunidad. Wala nang manloloko, wala nang magnanakaw kasi sana lahat. Sana. No, okay. Kaya lalo na yung manloloko. Wishful thinking ba ito, Ma'am Soraini? Yes, kasi pag sinulong ito si social enterprise, pag tinulungan nila yung mga tambay o kung sino sa komunidad, mabibisi sila, Ma'am Nikki. Hindi na sila mag-iisip ng kung ano't ano man. No time for ano, no? Yes, kaya nilagay namin talaga this social enterprise is for peace and prosperity. Kung merong mabuting trabaho at ginagawa ang mga tao sa komunidad, merong kapayapaan at kasaganahan. Nakikita po natin yung logo kung saan napansin nyo na may dove. Kasi yan si Dove Kalayaan. Yes. So, nilagay pa rin namin sa buntot niya si peace and prosperity na half moon and the star. It symbolizes sa BARM na pag-peace and prosperity. Kaya yan po, Tatak SE. Pag napansin mo, maalala mo na may Tatak SE pala sa BARM. So yan po sinusulong ang kapayapaan at kasaganan sa tulong ni social enterprise. But it is a good news talaga, no? Especially kayo nabanggit ni Ma'am Soraini, Ma'am Rasha na for the tambay out there. Okay, especially doon sa mga nanonood sa amin sa oras na ito. Hindi naman lahat ng mga nanonood sa akin ay mga tambay. Actually, ang aming kinikater sa station na to, and of course sa mga pages namin ay everyone from different genre, no? I mean, from poor to rich. Masa. Masa. Ganun, ano? So, actually, mamaya, may mga tanong ako talaga. May mga series of questions ako regarding this Tatak sa SE, ano? So, do we have a winner na ba? Kasi we will proceed with another question na naman, okay? Parang may nakita ako, Ma'am Nix, okay, na nakakuha ng tamang sagot. Ang ating winner, sige. Okay. Pwedeng banggitin na natin, Ma'am Rasha. So, based po sa nakita ko sa Facebook Live natin, we have our winner, si Sir Brian Omagdagadas. Kailangan hindi to konektado sa opisina ninyo, ha? Kasi napaka So, ang bias. Ano pangalan niya ulit? What's that? Sir? Sorry po. Si Sir Dagadas? Dagadas, right? So, Brian Omagdagadas. Brian Omagdagadas. I hope nakalagay dyan yung number mo kasi yung aming team sa CISEA, ang nasagot niya ang acronym ng CISEA. And what is the answer, Ma'am Rasha? Cooperative and Social Enterprise. Yes, Authority. Okay. Congratulations sa iyo, Sir Dagadas. Ayan, hintayin mo ang iyong GCash. Okay, di ba? Pa-PM na lang din po, Ma'am Nix, ng number niya, no? Pwede mong i-PM mo na lang. Hindi, kahit dyan niya ilagay sa okay lang. Sa section comment thread na lang niya ilagay, pwede naman din yan. Okay, so wag kayo tatawag sa aming messenger. Yes. Habang naka-duty kami ngayon. Alright. So, let's go back to our topic, sa inyong pananaw, okay, whoever magsasagot na to, paano nakakatulong ang mga social enterprise sa pagpapalago ng, kapayapaan at kasaganahan sa BARM? Okay. So, gaya nga po ng sabi ni Ma'am Sor kanina, Ma'am Nix, syempre, kung may trabaho tayo, may iwasan yung mga krimen na nangyayari sa paligid natin. So, syempre, with that,
ma-attain natin yung peacefulness sa ating community through our business. Syempre, busy tayong mag-business. Opo. So, nawawala na sa isip natin yung isa sa sabi ni Ma'am Sor kanina na panloloko, pagnanakaw, and whatsoever. Kung ba mapipreoccupy na yung mind mo Yes. sa pagnenegosyo na lang, wala na yung so, parang mababawasan yung mga masasamang Yes. layunin mo sa buhay. Yes. Okay. So ito na, maganda talaga itong programa ng si Seiya. Yes, No? And I'm really Ma'am very glad talagang naitatag ito sa BARMM. Ano. So let's talk about sa naman papel nito, no? Kay Sir Lininding tayo. Ano ang papel ng social enterprises sa pagbibigay ng opportunities at dignidad sa mga tao sa BARM, lalo na sa mga kabataan at kababaihan? Yes po. Ma'am, yung pagbibigay ng dignidad Yes. sa isang tao po, lalo na sa mga kabataan at sa mga kababayan, Opo. ay pag nabigyan po sila ng sapat na mga oportunidad, saka employment, at the same time po yung lahat ng mga pangangailangan nila sa pang-araw-araw po, talagang maitataas po yung dignidad nila. Yes, kasi nga Oo. kanina nabanggit ni Ma'am Soraini. I mean, Oo. perfect ito for like tambay sa Oo. mga walang ginagawa Kasi ma'am, sa yung tinutulungan natin yung mga vulnerable sector, Yes. yung mga women, mga out of Oo. school youth, Mm-mm. yung mga former combatants na kung saan ay they can be mainstream in the community, na dati ay nandun sila sa kagubatan, nagkikibaka sa gobyerno, ngayon ay nagbinegosyo sila through Opo. social enterprise po, yun yung Yes. ano namin. Magiging relevant na sila this time. Oo. Yes. Diba? Ibalik yung dignidad nila. Oo. Kasi from magiging tambay, naging Oo. negosyante or Yes. entrepreneur, yung whatever you mga call that. yung mga kababayan natin na palagi lang sa bahay, walang ginagawa, kung mabigyan sila ng sapat na kaalaman at magamit nila sa pagninegosyo, kikita sila at saka matutulungan po nila yung mga anak nila at saka yung mga pamilya nila. Yun po yung mga natin, mga So, kasi ginagawa naman yung natin. pwede, yung talagang mga vulnerable, like sector po, yung sector, mga like women, mga IPs, IPs, women, IDPs, former combatants, at saka youths po. Yun ang pinaka, at it is already enshrined in our BUL po na yan ang dapat nating tulungan po yung mga ganyan, yung mga vulnerable sector in our Kasi yung mga community. can afford na, wag muna siguro. Oh, Yes. hindi muna. Yung mga ito Kasi talaga Yung dapat. mga Yung- kinakailangan talaga Oo. tulungan. Kasi ma'am, yung mga nakaka-afford po, sila ang magiging mga investment kwan po na sila po yung tutulong sa mga taong nangangailangan, na kung sana yung mga business nila na malalaki is yun, tulungan nila yung malilit na mga social enterprise or mga businesses po. Yun po yung doon. Sila mga impact investor po yung mayroon na po. Kasi ang natin is matulungan natin yung mga nangangailangan. Yes, Sir Lidinding, thank you. Magandang yan, sagot sa question ko na yung kanina. So, kay Ma'am, kay Ma'am Soraini, pwede bang, Ma'am, ibahagi ninyo ang mga halimbawa na mga social enterprise sa BARM na naging matagumpay sa pagtulong sa komunidad? May mga naging na ba kayo dyan? Cite an example. Kasi years ago pa itong ninyo, di ba? Formerly sa ARM, ano nga tawag doon? City. Yeah, of course, City. something like that. Medyo magkapatid pa rin naman sila. So, Yes. ito si Seiya pwede bang ibahagi ninyo yung mga halimbawa ng mga social enterprise sa BARM na naging matagumpay sa pagtulong sa komunidad? Okay. Go ahead. Ayun kasi, nagsimula kami nung 2022, Okay. nag-benchmark kami, bumaba kami, hinanap namin sino pa yung mga potential na social enterprise. Okay. Na usually, ang unang tinarget namin mga cooperatives because they have that community development reserve fund na gagawin, dapat meron silang community activities. So, marami po kaming nakita, Ma'am Nix, na ngayon lang nila nasasagot sa sarili nila na nagso-social enterprise pala kami. Kasi meron silang ginagawang mission sa kanilang community. Like for example, karamihan po ng pinuntahan namin is may inaalaga ang tinatawag natin na Hafiz. 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 Yung mga nag-aaral sa Qurans na memorizing, madrasa. Yes, yes. So, isa po yung tinutulungan nila, Ma'am Nix. Ang karamihan din sa mga masjid. Okay. Or, usually, yung pag Ramadan, nagbibigay ng free iftar. Oh, yes. Yeah. Free iftar. So, yes. nasusolusyonan mo yung pabuka mo sa mga
sa community. Ang kagandahan po kasi talaga ni social enterprise, ito po isang business na may layunin talaga. Meron siyang target beneficiary na may mission. Yun po yung sinasabi. Pag nakikita mo, Ma'am Nix, yung pinapalabas namin last, kung nagko-commercial tayo, nagbe-break, yung the big issue, pag intindihin mo yun, may isang negosyante na nagninegosyo ng magazine, big issue. Nakita niya ngayon yung mga tambay doon sa labas niya, kalalalabas. Ano kayang gagawin ko dito sa kanila? Okay. Sinulusyonan niya yun, naka-income na siya, nakasolusyon pa siya sa kanyang community. Ginawa niya, binihisan niya yung mga tambay na yun sa labas ng kanyang negosyo, sa kung saan napatayo yung negosyo. Sila yung ginawa niyang bumenta. Sila nagbenta ng magazine niya. So, ano ngayon? Alam mo ba, Nix? True story yun. Isa doon, napatapos niya ang anak niya dahil lang sa pagbebenta niya ng magazine. And you know, kinuha pa talaga ng big issue yung anak niya as an employee nila doon sa kanilang magazine. So, yun ang sinasabi ko, Ma'am Nix, na wala yung tambay doon sa community. Dahil kay social enterprise, tinulungan niyang bumangon. So, nagkaroon ng kapayapaan doon sa community. Yan ang kagandahan ni social enterprise. Marami po tayo sa bar, Ma'am Nix. Nung binabaan namin sa Maguindanao, Lanao. Like Yanta po. Meron po tayo dito. Kung babanggitin ko po, magiging guest po natin sila. Yung si Yanta Cruz Marketing, meron po sila pinaaral. Ngayon po, empleyado nila. Yan ang magandang kausapin talaga. Para may pruweba. Kumbaga proof. Kasi may mga nag-ano sa akin, nag-i-inquire, what if, let's say, they want to put up a bakery daw. Ito, ano naman to, you know, sabi nila, kailangan magpapakain din daw siya ng products from that bakery. Parang gano'n, no? So, actually, ma'am, meron sa may Sultan Kudarat. Ito na ba yung charity bakery? Kain na ako dyan. Yan ang isa sa example po ng social enterprise. Yes. Kasi yung Johnson Charity Bakery, sabi ko nga, sabi sa akin ng aking nephew, gusto mong kumain dyan, lilibre kita. Talaga libre na free, yes. Ganun siya. Ganun ang concept ng social enterprise, Ma'am Nix. Alright, that's nice, ano? Okay, it's 12:24 na ho ng tanghali, ano? So, meron tayong next question, ha? Yes. Okay, before we proceed with more questions from me, kasi ang dami, itong mga questions ko, galing to sa mga nakikinig last time. Okay, so in-integrate ko na lang lahat, ano? So, our next question, ikaw yung nanonood ngayon, yung nabanggit kanina ni Sir Lininding, magbigay ng halimbawa ng vulnerable sector. Isang andon. Mga nabanggit niya. Isa lang naman, kahit isa lang. Parang may nabanggit si Sir kanina na 3, 4, tatlo. Yan na, yung mga people sa, belong sa vulnerable sector, group of people. So, ano yun? Magbigay lang kayo ng isa. Okay, so your answer, dyan nyo ilagay sa comment section ng aming mga pages, DXOL, Happy FM, DXMS Radyo Bida, Babu Nikki, and sa Facebook page ng SE Bar. Yes. So, ito ha, I have a question, no? Para kay Ma'am Rashia. So, ano yung I'm sure hindi naman to laging straight, alam mo yon, hindi naman laging positive tayo dito sa bagay na ito. Ano yung mga hamon na kinakaharap ng mga social enterprise sa BARM, especially this, at paano nila ito nalalampasan para mapanatili ang kanilang mga proyekto? Okay. So, sa pagbe-business kasi, Ma'am Nix, risky din kasi ang pagbe-business. Okay. Pero, sa tulong ng bar mismo. Okay. Like, isa na ang CCEA na nagbibigay ng tulong sa mga entrepreneurs natin, napapanatili nilang buhayin and palaguin pa yung business nila. Kasi syempre, before namin sila tinutulungan, binibigyan din namin sila ng trainings kung paano nila mapapalago, mapapaganda pa yung business nila. So, through our CAP Dev or mga trainings na binibigay namin, and siguro ng ibang ministries din sa BARM, na which is very helpful sa business nila. So, nagagamit nila yon to strengthen and mas pagandahin and palaguin yung business nila. And ano pa ba?
Okay, so follow-up question na rin para kay Ma'am Soraini, ano? So, paano nakakatulong yung mga social enterprise sa BARM sa pagtugon ng mga issue sa kaguluhan at pagkakawatak-watak? Paano daw nila pinapalakas yung ugnayan ng mga tao sa bawat community? Okay. Yun po, Ma'am Nix, paano nila? Isa po kasi din sa magiging programa, pwede nilang gawing activities, Ma'am Nix. For example, problema nila sa kanilang environment. Yes. So, pwede silang gumawa ng activities na tatawag na maglilinis sila. So, kukunin nila lahat yung mga pwedeng makatulong sa paglilinis nila, parang bayanihan. Okay. Yes. So, yun. Magiging maganda yung kanilang samahan doon sa community. Kailangan talaga gumawa sila ng programa or activities na maipon nila ang mga tao sa na mag-participate lahat, Ma'am Nix, para masolusyonan yung problema kung anong nakikita kasi I'm sure may nila. mga pros and cons Yes. to Ma'am Rashmi Yes. and Sir Lininding, di ba? Andun yung may nagkakainggitan, especially, ay, lumalago na yung ano ni ano. Naglalaglagan. Oo, naglalaglagan. Nasali mo tumpak. Yan din po. Pero challenge po yan sa isang social enterprise. Yes. And lagi po namin silang nire-remind kasi Bamonix, Oo. hindi natin maeli sa isang community na merong baga sa Maguindanao, malataban. Yes. So, kailangan po, pag gumawa ka ng programa, nandun pa rin yung koordinasyon sa kapitang barangay o sa mayor. Okay. Kasi kailangan po din ang tulong nila sa security mo. Alright. Hindi yung basta-bastang gumagawa ka lang ng programa doon. Pero, kung maganda naman siguro yung programa mo, why not? Bakit hindi ka matulungan ng kapitang barangay o Exactly. mayor? Oo, dyan papasok na yung role Marami nila. pong challenge po Yes. sa social enterprise. Exactly. Nabanggit mo po talaga yan. Natumbok ko ba? Yeah, natumbok mo. It's 12:28 na ho ng hapon, oras sa Pilipinas. Para kay Sir Lininding, before we take a break, ano? Okay, sa kabila ng mga pagsubok, paano po nagiging simbolo ng pag-asa ang social enterprise na ito sa BARM? At paano ito nakakatulong sa pagpapabuti ng kabuhayan ng mga tao? Yung ano po, Ma'am Nikki, is Alright. ang palaging nasa isip natin being a social enterprise po or as advocate of social enterprise, kailangan po mayroon tayong passion at pagmamahal Yes. sa ating negosyo at the same time sa mga target na beneficiaries natin. Kumbaga, wag mo lang isipin yung kikitain mo dito no? It is only Kumbaga, secondary. sige, Secondary lang, Pakapin pa ma'am, lang yung, ako. yung ano natin, yung Yung kita, profit. at yung profit. Yes. Pero yung pagtulong sa mga tao Ito na talaga yung nangailangan, purpose talaga, yung pinapurpose tulong natin. Okay. Being an advocate of the social enterprise, yun po, yung pagmamahal sa mga tinutulungan natin na mabago naman yung pamumuhay nila na mawala kung baga at least mawala or mahipsan yung poverty sa ating komunidad sa BARM. Yes, hindi naman kaagad-agad maiibsan na Hindi, naman. yes. Akin naman daw, gradually. Unti-unti, right? yes. Exactly. At least kahit paano, mabawasan, Ma'am Nick. Exactly. Alright. It's 12:29 now, so we have our winner na ba for the second question? We still have 2 questions left pa naman for the show. So, kanina ang question namin ay, ano yung mga nabanggit ni... kahit isa lang doon, vulnerable sector, group of people. Ano yung... apat na banggit ni Sir Lininding, right? Yes. So, magbanggit lang ng isa doon, yung dapat tulungan ng si Seiya. Yung mga qualified talaga. Kung pwede, ito talaga yung dapat na maging, kumbaga, parang recipient ng ano na to, Yes. programa na ito, right? So, may mga winner na ba tayo? So Oo. far... Wala pa, di niya masasagot yan. Sayang wala yung pa. Gcash, okay? May nakita akong sumagot, kaso ka-office mate. Bawal ang office mate! Oo. So again sa mga nakikinig po sa DXMS, DXOL, sa page po namin sa Babulik, and of course sa inyong mga radio frequency 882. Stay lang po kayo dito at maya-maya po ang continuation ng talakayang ito. So we'll pause for a short break. Stay where you are. I'll be honest. Big issue, please, big issue. Over the last 20 years, in cities across the UK, thousands of homeless and vulnerably accommodated people have taken the opportunity to earn a legitimate income. Take your time, have a look, mate. See you later, lovely.
The Big Issue magazine is one of Britain's leading social businesses and exists to help the most needy in society on their journey away from homelessness. The Big Issue, they gave me my life back. I had no life before I came to the Big Issue, and then when I got badged up, they gave me a second chance in life. The magazine is a hand up, not a handout, and helps those going through the trauma of homelessness to take control of their lives by turning them into a micro-enterprise. You've got to help yourself before you really get help. That's the way I feel. Big issue, ladies, big issue. You're giving them something for their money. You're not just taking their money from them. Every week they sell an entertainment and current affairs magazine which they buy for £1 and sell to the public for £2. They learn to manage their sales, control their finances and rebuild their confidence and self-esteem. These skills are crucial in helping homeless people reintegrate into mainstream society. Well, I look at it, just because I'm homeless doesn't mean to say I can't work, and that's what the Big Issue is about, and it makes me feel good about myself. A Big Issue vendor is someone who has taken the first step to rebuilding their lives. Every day in rural Indonesia, 42 mothers die giving birth, and 260 babies die before they turn 1 month old. These women are living in poverty and working in dangerous conditions while pregnant. They have no other options, and that's why we created Tuanyang. Now they have safe employment year-round. The women we work with have 40% increased income. By employing them as weavers, we can preserve a traditional craft. The products are landing everywhere. Alright! Back to where the action is, ito pa rin po ang gawa at ginhawa Negosyong Panlipunan. Ayun. Nang hatid sa inyo ng CISEA. Ano nga yung CISEA para malaman ng lahat? Okay, so ang CISEA po ay Cooperative and Social Enterprise Authority. Alright. So again na yung pending question natin, nabanggit kanina ni Sir Lininding, ano yung mga vulnerable sector na qualified sa programang ito na pwedeng tulungan? O sige, magbigay tayo ng isang halimbawa. Yes. Former combatants. Ay, mga former combatants. Ayan ha. Apat yung nabanggit ni Sir kanina kung nakikinig po kayo. Now, if you can answer at least one lang, ay, one lang naman talaga kailangan namin. So, meron kayong chance na manalo ng GCash. Doon sa mga nakikinig sa radyo, ito, dito nyo i-send yung sagot. Pasend po ng answer ninyo sa mga nakikinig sa radyo sa numerong 0926-958-5527. Ulitin ko lang po, Ma'am Nix. Okay. 0926-958-5527. So, maghihintay ako ng mga sagot nyo po. Okay. So, doon sa mga viewers, netizens, and of course, sa mga radio listeners, ayan, sagutin nyo na ho yan. Still with Nikki, ako po yon, and of course, with the Chief of Social Enterprise Division ng CISEA, si Sir Lininding Pangandaman, Community Development Officer 3, si Ma'am Soraini Dumama Abi, and of course, si Rashia Mapog Emblawa ng Community Development Officer 2 ng CISEA. So, si ano tayo, kay Sir Lin tayo, no? Anyway, Sir Lin, no? Ano ang mga hakbang na ginagawa ng social enterprise upang matiyak na sustainable at, long-term ang kanilang mga projects at hindi lang pansamantalang solution? Yes po, ma'am. Ang ginagawa po ng opisina namin para maging sustainable at saka matagal po yung pag-operate ng mga business ng mga cooperatives natin at saka mga social enterprise natin. Opo. Ay nagbibigay po kami ng mga capacity development when it comes to the sustainability of the project or program na ibinigay namin sa mga beneficiaries namin. At saka minsan din ay nililink namin sila sa mga ibang agency tulad ng MTIT
at saka sa mga private sector tulad ng BDA, Bangsamoro Development Authority, na kung saan ay mabigyan din sila ng mga ibang capacity development on the sustainability of the project po. Yun po yung ginagawa namin. At saka mayroon din kaming monitoring and evaluation na kung saan is kung kaya namin is every month or every semester, pinupuntahan namin yung mga social enterprise na nabigyan namin ng mga tulong at saka mga capacity development kung talagang ginagamit nila yung mga binigay namin sa kanila na mga training po. Sir, ito ang question ko, more personal question. Of course, ikaw yung laging nakakaharap nitong mga humihingi ng tulong. Ano yung mga, masyado ba silang apura? Yung totoo lang, yung BIFAC. Kapon po may nagbisita sa amin na parang isang cooperative from Lanao del Sur. Opo. Na yun, narinig nila na may mga tulong daw na ibinibigay ang CCA, lalo na yung social enterprise. Kasi talagang sinabi nila social enterprise, din sabi nila na we are former combatants, we have a camp in Lanao del Sur, why not nabigyan kami? Sabi ko, hindi lahat ng pumupunta dito is talagang pero ina-assist namin muna. Binababaan namin ang mga cooperatives or social enterprise, tinitingnan namin kung ma-qualified sila kasi may mga business po, may mga metrics po na pinipill up namin, chine-check namin kung sila po ay karapat-dapat doon sa mga tulong na binibigay ng opisina namin po. It's not like na pwede ako, halimbawa, combatant ako, no? Hindi ko pwede, dahil combatant ako, kailangan ako dito. Hindi ko, so you're doing a background investigation, whatever. Kaya binababaan po namin na talagang tinitingnan namin kung they are operating as social enterprise. Kasi kung hindi naman, explain namin sa kanila na hindi sila qualified. Pero kung makita namin na they are qualified, sila po yung priority namin na binibigay ng opisina namin. Kasi hindi lahat ng mga target natin is marketer natin kasi limited din yung binibigay ng MFBM na pondo sa amin. Minsan, yung sabi ko last episode natin na nidilink namin sila sa ibang private institution tulad ng BPI, pero very rigorous yung sa kanila kasi may mga online training. Once lang na hindi ka maka-attend dun sa isang training nila, parang wala ka na doon. Kasi minsan na-imagine ko, baka maging entitled to mga to yung bang, you have to, give me a chance kasi belong ako sa vulnerable sector, sabi niyo for gito, blah, 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 blah. Bakit, paano yan? Paano ninyo napakontrol yan? They are belong to the vulnerable sector, pero ang titingnan natin doon, yung pag-operate ng business nila, if they are social enterprise. Kasi kukwalify natin sila, hindi lahat ng business ay social enterprise. Kasi magkaiba yung social enterprise at saka yung conventional business po. Exactly. Magkaiba. Yan kasi yung sa conventional business or operation ng isang cooperative or enterprise is more on profit. Nasa kanila, sa kanya lang. Pero yung social enterprise, may social mission. Exactly. Yung mission talaga pinaka-importante actually. Yun ang pinaka-kaibahan talaga. Kinaklaro yan ni Sir Lidinding ha. Additional, Go ma'am. Go ahead. I-remind po namin, kaya po nandito kami ngayon sa promotion ng social enterprise. Si social enterprise po ay dapat may negosyo na nag-a-address po siya ng social, economic, environmental, and cultural issues. Hindi po basta-basta lang na kinikater namin na porke may negosyo ka na or kasama ka sa vulnerable is social enterprise. No. Dapat po operational. Kasi po, saan po kukunin ang profit yung kita mo? Saan ka kukuha ng itutulong mo sa community? Exactly. So, kailangan meron po kayong negosyo operational. Hindi ka man cooperative, pwede single, pwede corporation, pwede partnership. So, yan, associations and organizations. Basta may business,
may kita. mission, may target beneficiaries, may kita. Yan po si social enterprise. Alright. 12:41 ako ng hapon. So, balik tayo sa question kanina ni Sir Lynn, about ano yung mga vulnerable sector. May nakasagot na ba, Ma'am Rashia? Meron na po. Congratulations. Kung sino ka man, congratulations. Okay, sige. Sino to ang nanalo? Congratulations kay Ma'am Siti Sara Kalunsing. Okay. Okay, ang sagot niya po, Ma'am Nix, ay women. Tama. Yes. Oo. So, congratulations sa'yo, ha. PM na lang ng number mo, ma'am. PM mo yung number mo, di kaya put your number dyan sa comments. Pa-comment na lang kasi po may monitoring team kami from CISEA para may bigay yung Gcash ninyo agad-agad. Okay, yan na ha. So, ito ha, sa'yo ma'am, sa'yo, I have a question, paano mo nakikita yung papel ng social enterprise sa, pagbuo ng pangmatagalang kapayapaan at kaunlaran sa BARM sa hinaharap? Okay. Oo. So, yun nga po, Ma'am Nix, nakakatulong ang social enterprise sa pagpapalaganap ng kasi kapayapaan. Kasi yung natatak, diba? Yung kapayapaan at kaunlaran. Yes. Okay, so ano yung paano yung nakikita yung papel ng social enterprise sa pagbuo nito? Ng pangmatagalan na hindi lang yung panandalian. Usually, ang kapayapaan, sandali lang eh. May marinig mo naman, away na naman. Ganun, diba? Yes. Go ahead. So, yun nga po, since nagkakaroon ng business, unahin natin sa business, Ma'am Nix, Alright. So, kung may business ka, kagaya ng paulit-ulit na sinasabi namin kanina ng mga kasamahan ko, pag may business ka, so, syempre, doon natutuon yung effort, yung, ano bang tawag dyan? Yung effort and yung mga effort, yes, okay. And doon din na pupunta yung focus. Okay, yes, okay. yung focus mo sa pagbe-business. So parang nakakalimutan mo na yung ibang bagay. Through your business pa, nakakatulong ka pa sa community ninyo dahil nabibigyan mo ng trabaho yung mga sectors, different sectors sa community ninyo. So through that, parang napapalaganap ng social enterprise yung magandang kinabukasan ng mga tao sa community. Hindi lang yung mga tao na kasama dun sa business, kundi pati na rin yung mga anak nila na natutulungan. Tama. Exactly. Yes. And with that, parang nababawasan na rin yung mga problema na meron sa community ng social entrepreneurs natin through their business. Yes. So, thank you, Ma'am Rashmia. That's magandang paliwanag yun, So I have to entertain this question from from millennial ito nagtanong. Kasi itong mga nanonood sa akin, hindi lang mga Gen X or baby boomers. We have Gen Zs and millennials. Sabi dito, Babuniki, actually wag ako, isa lang katulingin natin. Okay, si Sir Lininding, pati si Ma'am Suraini, bilang millennial daw, minsan nga tayo yung may biggest heart to help. Oy, hindi lang kayo, grabe naman ito. Kami yung mga meron din. Mga Gen X din. Okay, sige. Sila yung may biggest heart to help daw. Pero paano daw natin matutulungan ang social enterprises na maging sustainable habang hindi nalalagay sa alanganin ang kanilang negosyo? Okay. So, hindi ko alam kung millennials itong sasagot, kasi hindi ko alam kung anong generation sila. But I guess they can answer the question. Kasi yun ang, sabi niya, sila daw yung may biggest heart to help ang mga millennials. Pero paano natin matutulungan ng social enterprise na maging sustainable habang hindi nalalagay sa alanganin ng kanilang negosyo? Ano kaya yung sasabi niyang alanganin sa negosyo? Bakit doon kanina banggit ko na may mga nega talaga. May, should I mention na lang the term na evil? Ay, ba? Tama ba? Ganun. Yung inggit. Oo. Kasi mga millennial ito nagtanong, sir. Ito yung mga pinanganak ng 1995 hanggang 2000, I guess. Yes. Na yung mga negosyante. And they believe na sila yung mga yung generation na may biggest heart to help. Wow. Okay. Whatever. Kasi, Ma'am Nikki, karamihan ngayon sa mga social enterprise natin operating in BARM po is mga kabataan at mga millennial tulad ng
Ditaran, Singanin in Lanao del Sur, Ikram, Aritis, na mga kabataan po. Yung si Rashid Dimapuro na taga-Pikit, isang social enterprise, contractor, fashion designer. Yun po yung ano nila na mga malalaki na yung mga ano nila, yung mga social enterprise nila, na ang nakikita ko doon po is pag ang isang social enterprise po is nakakreate po yan ng social cohesion sa community. Kasi tumutulong sila dun sa community, na once na tinulungan mo yung isang community, yung lahat ng tinulungan mo, tutulong din sa iyo. They will give back in return. Na kung ano ang pangangailangan mo sa community is ibibigay nila sa iyo to protect you. Yun po yung ano, yung social enterprise po. Kasi alam natin na nakatulong tayo, at the same time mayroon din in return, tutulong din sila sa atin na hindi masira at saka hindi malagay sa alanganin yung business natin. Yun po yun. Thank you, Sir Lininding. Ma'am Soraini, medyo konektado na rin doon sa question ng millennial na ito. Ano ba yung pinaka-youngest na natulungan din dito? How young ba? If you can remember. Singanin na sa pinaka-bata to, Ma'am Sarah, is mga 20 mga students. A group of students sa Lanao. Sila po yung ditaran. Mga graduates sila ng MSU. Students sila, group, barkada yan sila, Ma'am Nix. Alam nyo, mga millennials, maganda po talaga yan kasi ito si social enterprise. Lagi ninyong isaisip na pag nagnenegosyo kayo, lagi po ilagay sa isip nyo na gagawin natin yung sadaka at sakat. Kasi po, hindi po si social enterprise ang nag-utos niyan. Wala pa si social enterprise. Dapat ginagawa na po natin yan. Mandatory for an Islam. Na sa 5 pillars of Islam is meron tayong sadaka at zakat. Through that, tuloy-tuloy po yung tulong ninyo sa community. Masustain po talaga yung kabuhayan ninyo at negosyo. Maganda po talaga, Ma'am Nix, nag-uumpisa po ito sa mga millennials. Kasi sila yung mga lalo na sa mga technology ngayon. Alam nila. Bukod sa Gen X. Yes. Tayo naman kasi sa Gen X. Alam ko, saan ba ako nilong? Gen Z pala. I was about to say, lalo yung mga Gen Z, sila yung mahat na hat. Sorry. Gen X ako eh. I guess you're sa Gen X ka. So, si Sir siguro sa baby boomers talaga itong mga millennials kasi dahil dito sa mga technology natin, marami silang nalalaman. Pero tayo, iba pa rin yung nasa generation natin. Mas matibay pa rin yung ating mga nalalaman. Pero para maging sustain po, kasi may pagka-Islamic perspective sa social enterprise. Yan po lagi kong sinasabi sa mga clients ko. Kung hindi man ninyo nagagawa yung obligasyon nyo kay Allah Subhanahu wa Ta'ala ng zakat, sadaka, dito nyo gawin sa negosyo nyo as social enterprise. Tama. So, sa mga young entrepreneurs dyan, Ma'am Soraini, paano daw ang social enterprise nagiging bridge para mag-join forces daw at makapag-collaborate sa mga community projects o advocacies? Through activities. Kasi yun po talagang hinahanap namin. Merong kang community activities. Meron kang number 1 mission. What is a social enterprise? Meron kang mission, vision, goal. Bakit ka nagnegosyo? Bakit mo ginawa yung negosyo mo? Para saan? And number 2 is meron kang target na beneficiaries. Of course, kasi hindi mo naman makikater lahat ng problema sa community. Isa lang ang solusyonan mo na naalam mo ng kaya ng profit mo, ng negosyo mo na social enterprise. Pag nakita mo ang problema mo is tungkol sa social, why not make an activity na doon kayo magkakasama-sama na masolusyonan. Kaya nga po, Tatak S Isabam, tinahanap natin ito, ang peace and prosperity. Meron na talaga yan, Ma'am Nix, 1,000 million %. May kapayapaan pag lahat po may trabaho, lahat po busy, sabi ni Ma'am Rasha. Kasi yun lang pong iniisip mo, paano kayo mabuhay, hindi yung kalokohan. Especially ang daming unemployed ngayon yung rate ng unemployment sa Pilipinas. Kaya si social enterprise, pag nakita niya maraming unemployed, gagawa siya ngayon ng paraan. Papaano? Pinaka-example, let's say gumagawa ka ng weaving or crafts. Pwede sa bahay lang gawin ni nanay.
Kaya nga involves si women. Kahit hindi na tayo lumabas kasi sa Islam kasi talaga kung titingnan mo, ang babae dapat hindi lumalabas ng bahay. Kasi may mga, okay, tama. That's a nice, no? May mga mahihiyaing lumapit sa opisina ninyo, I'm sure. Yes. May mahihiya talaga, mai-intimidate, ganyan. So, ang CISEA ba, merong team of, mag-survey na, itong lugar na to, ang daming unemployed people dito, blah, blah, blah. Meron ba kayong team dyan, ma'am? Wala po. Wala pang ganon. But sooner, di ba? Kasi inisip ko, may mga inferiority complex yung ibang babae. Oo. Like, gusto ko sana itong programa to, kaso lang nahihiya ako lumapit kay Ma'am Soraini. Ang ganda-ganda niya. Okay, kay Sir Lynn, hindi nakaka-intimidate siya. Pero kaya na, Ma'am Nix, dito kami, nililend namin ng hands namin, bumababa kami para makita namin din, yung hindi lang po kami yung sa CISEA na basta makarehistro ka, okay na. Hindi po, binomonitor pa rin namin, tinutulungan pa rin kasi mali mo dyan, iba dyan scam. Yes. Diba? Yes. Tama, sir? Okay, may mga nagpapanggap din na combatant, hindi naman pala. Yes. Diba? Okay. Well, it's 12:51. I have a last question for the listeners, viewers. Okay, so ang question ko is, kanina may nabanggit kaming generation na biggest heart daw sila na tumulong. Anong generation yun? Ako, kababanggit lang. Okay? So, isend din yung inyong sagot sa aming, sa mga nakikinig sa radyo, ito yung number namin. 0926-958-5527. Okay, repeat na. Okay. 0926-958-5527. So anong yun, generation yun na they claim na sila yung may biggest heart. Biggest heart to help daw. Generation nila. Oo, generation nila yun. Tingnan niyo ako, baka masagot niyo. Okay, so few na lang minutes left na lang tayo. No? Yes, it's 12:52. I'm sure you belong to that generation. I'm sure, oo. So bilang sa generasyon na yon, madalas kayong exposed sa mga issues ng social inequality, right? So, paano natin may mapapakita ang power ninyo sa pag-support ng social enterprise na naghahanap ng solusyon sa mga problema na ito? Siyempre, ang mga Gen Z ngayon, Ma'am Nix, alam natin na... So, you belong to Gen Z ba? Or basta okay na yun. Kasi, go ahead. Okay. Sa panahon kasi ngayon, Ma'am Nix, very wide na ang imagination. Very wide na rin yung mga pag-iisip ng mga kabataan ngayon. So, through that, technology. Yes, through technology talaga. So, through that, pwede nilang ma-enhance or ano pa ba, sir? Mapaganda or mapabuti yung business nila through that technology. Kasi ang mga bata ngayon kasi, online selling. Yes. Uso na ngayon ng online selling. Exactly. Very, very uso. Yes, so pwede nilang i-online selling yung business nila. Okay. Which is, pwedeng pumatok sa karamihan. Kahit anong edad ngayon, humahawak ng cellphone, Ma'am Nix. Opo. So, kahit na bata lang. Yes, kahit anong edad ngayon, humahawak ng phone. So, gamitin natin yung time natin through sa pagbe-business through our online business, ganun, or kung ano pa ba yung mga patok ngayon na type of businesses na pasok sa lahat ng edad. Alright. So baka gusto dagdagan yung sagot yung question ko kay Ma'am Rashia, bilang sa henerasyon nila na madalas exposed sa mga issues ng social inequality, paano daw may papakita ng kanilang henerasyon ang power nila sa pag-support ng SC na naghahanap ng solusyon sa mga problemang ito? You have baka pagpalagay mo isa kang belong to that generation. Go ahead. Yung yung social inequality, yes. Social inequality po, yan din ang isa sa problema na hinaharap natin ngayon, lalo na yung sa mga kababayan natin, yung mga babae na gusto nila na they are equal to men, pero sa atin po is, even in Islam po, binigyan po yung karapatan yung mga babae na yung sila ang nasa sa taas po, kasi we are yung mga lalaki, we are the protector of the women po, yun ang ng Islam po. Kaya po huwag nilang sabihin na inequality. Ang swerte naman ng wife ni protector na.
At saka tayo po yung magbibigay provision Fighter. doon sa mga kababayan, yung mga asawa natin. Opo. Yun po, to protect po at saka Ilan ang asawa ni Sir Lininding? To give provision po yun. Oo. So you're married na po, no? Okay, one wife lang siya. Yun po yung ano. Okay. So ikaw naman, ma'am, may nidagdag doon sa ano? Okay na. Nasabi na nila lahat. Okay. So yeah, 12:55, ayan na ho tayo, no? Patapos na rin ang ating programa ngayong Tuesday, August 12. Baka may nakasagot na rin sa ating question kanina. Yes, kung ano ma'am. yung nabanggit naming henerasyon, kung saan sabi nila they're claiming that they're the biggest heart daw na nakakatulong sa community and to everyone. Okay. So, Ma'am Nix, hindi ko alam kung iisang tao lang ba itong nag-message sa akin at nag-comment, pero same sila ng answer. So, what do you mean? Hindi ko maintindihan. May nag-comment po sa live natin. At the same time, may nag-message din po dun sa phone Pero number. different people yan. Yun po ang hindi ko alam. Doon tayo sa kung sino yung nauna sa oras. Tignan mo. Kung sino yung sa oras. Kung sino nauna. Anong oras nag-PM yung isa at sino yung doon sa comment section. Okay. So, parang nauna siguro yung nag-message. Nag-message ang nauna sa'yo. Okay. Okay. Si Ma'am Almera. Almera? Yes. Okay. Sagot niya, Ma'am Nix, ay millennials. Talaga nakikinig sila. Okay, tama, millennials. Yes. Oo. So that's it, mga nakikinig po. Thank you very much. You I'm much. sure na-enjoy ho ninyo ang programa namin, ang talakayan, ang tatak ho ng CISEA ng social enterprise. So ay yun ang kapayapaan at Kaginawan. Kasaganahan, whatever. Peace and prosperity. Iba talaga itong tatak ng ng SE ng BARM. Kakaiba talaga siya, no? So thank you very much. Ang dami ko natutunan actually sa araw na ito, sa tanghaling ito. So baka gusto ho ninyong bumati muna. Let's start with Ma'am Rashia. Go ahead. Shout out? Shout out! Go, go, go! Hello po again sa mga nanonood, kay Director Samsia, and sa asawa ko nanood din siya, nakita ko. And sa lahat ng nakikinig sa amin ngayon, sana po may natutunan tayong lahat sa discussion na nangyari po ngayong tanghali. Okay. So, ayun po, maraming salamat. Please po, sa third episode namin, alam ko, Ma'am Nix, about po sa millennials. Okay. Ang next na episode natin. So, sana po hanggang sa matapos po ang show namin na to, nandyan pa rin po kayo na nakikinig at nanonood sa amin. Yes. Yun lang po. Thank you very much si Ma'am Rashia Makog Emblawa, Community Development Officer 2 ng CISEA. And Sir Lininding, go ahead. Maraming salamat po sa nakikinig at nanonood po sa programa namin dito sa Radio Bida 882 at sa lahat po ng mga social enterprise operating in the Bangsamoro region po. Sana po ay mula ngayon hanggang sa nandyan ang opisina namin ay sumanguni kayo sa lahat ng mga pangailangan ninyo na kung pwede ay may tulong ang opisina namin. Thank you, salam. Thank you, Sir Lininding Pangandaman, our Chief of Social Enterprise Division. And the last but not the least, of course, Ma'am Soraini Dumama Alpi, the Community Development Officer 3. Go ahead. Magsasalam muna ako. Go ahead, ma'am. Okay. Salam po sa aming Executive Director. Okay. Salam po sa aming Executive Director, si Madam Samsia Ibrahim, NPA. Sa CISEA family, shout out. Sa Lugay-Lugay Sister Akas, sa Glassy Complete Abby family, sa aking mga gwapong mga anak na nanonood sila, Ma'am Nix. Yes, very supportive ang mga anak ko. Si Dr. Monzier, Attorney Monjid, Dr. Monsur. Magandang umaga sa inyo, salam. So, ito po kami ngayon, tuloy-tuloy po yung programa namin every Tuesday, 12 noon to 1 p.m. Dito po sa Gawa at Ginhawa, Negosyong Panlipunan. Tuloy-tuloy po yung layunin namin na may pakilala sa BARM kung ano po talaga ang social enterprise. Yes. Tandaan po natin yan. Tatak SE sa BARM, Peace and Prosperity. Kasi itong bagong mukha ng negosyo sa BARM, na negosyo hindi lang para sa kita, kundi para sa tao at komunidad. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alright, so we would like to thank you, Ma'am Soraini.
And we would like to say thank you sa aming technical side po, si Sir Alan Hampat. Sa transmitter po, si Romy Casilagan. And of course, our IT, si Carl John Daniel. At sa SEA IT, si Azlan Muhammad Anis. Ganagaw na ako po, si Nikki the Monster. Next Tuesday ulit ha, dito sa Gawa at Ginhawa, Negosyong Panlipunan. Bye! Air cleared. At sumainyo ang Gawa at Ginhawa, Negosyong Panlipunan, isang programang hatid ng Cooperative and Social Enterprise Authority, BARMM. Tampok ang mga inspirasyong kwento at praktikal na kaalaman tungkol sa social enterprises, mga negosyong hindi lang kita ang hangad kundi ang paglikha ng positibong epekto sa ating lipunan. Napapakinggan tuwing Martes, alas 12 hanggang 1:00 ng hapon, dito lamang sa DXMS Radyo Bida, 882 sa inyong mga radyo at sabay napapanood sa FB Live ng DXMS Radyo Bida, Cotabato City.